Ganyan, bro. Tama yan. Mag-focus tayo sa depensa ng kaso mo. Diba, may hearing ka na. Malapit na yung hearing mo. Oo. Nag-usap kami ni attorney tungkol sa strategy ng kaso ko. Sabi niya sa akin, hindi siya sigurado sa chances. Pero hindi daw ako dapat susuko. Alam mo, bro, kung ako yung tatanungin, dapat makulong yan si Farah sa mga ginawa niya eh. Kapag nasa tamang katawan na siya. Ano to? Hindi naman pwedeng ikaw ang magdusa dahil ikaw ang nasa katawan niya. Salamat ah. Pinapalakas mo yung loob ko. Salamat dahil hindi mo ko iniiwan. Hello, Attorney. Good morning. Good morning. Are you ready to take the stand, Lucy? Oo naman, attorney. Very good. Gaya ng napag-usapan natin before, uulitin mo lang lahat ng mga sinabi mo sa sworn affidavit mo. Maliwanag? Darius, naalala mo ba to? Sabi ko na nga ba, makikilala mo ko. Ano to? Anong ibig sabihin nito? Farah Rigor, mga pulis kami. Inaaresto ka namin. Bakit ka umiiyak, Farah? Love. Dadramahan mo na naman Love. ang asawa ko? Tama na. Kung ano-anong kabaliwan naman ang sasabihin mo? Tama na. That's enough. Mag-i-start na ang hearing. Let's go. Please all rise. The Regional Trial Court Branch 130 is now in session. The Honorable Judge Aldrin Lubiano presiding. Your Honor, today's case is criminal case number 20231122. People of the Philippines versus Farah de la Cruz Rigor for the crime of murder. Your Honor, the defense would like to call Mrs. Lucy Hidalgo Rigor as our first witness. Please raise your right hand. Madam Witness, do you swear to tell the truth, all the truth, and nothing but the truth? I do. Sinundan ko si Vince sa bahay ni Farah para awatin siya. At anong nangyari nung makarating ka sa bahay ng akusado? Talaga bang naghahanap ka ng away? Oo! At hindi ako aalis dito hanggat di kita napapatahimik! Vince! Vince, wag! Nakita ko si Vince na may hawak na baril. Sinubukan ko siyang awatin pero ayaw niyang makinig. Kumuha ng kutsilyo si Farah sa kusina para ipagtanggol ang sarili niya. Umalis ka na dito! Umalis ka na! Tingin mo may laban yan dito? Siyempre, walang laban ng kutsilyo sa baril. Kaya binitiwan din yun ni Farah at nakipag-agawan siya sa baril ni Vince. Una!
binitiwan ni Vince ang baril at nagunahan sila ni Farah. Pero nahablot ni Vince si Farah sa buhok at hinagi siya sa center table. Nabasag yung center table na yun at nawala ng malay si Farah. At pagkatapos, anong nangyari? Kahit anong mangyari, matutuloy yung annulment na to at wala kang makukuha na kahit magkano sa pamilya ko. Tapos na ang pagpapasasa mo sa pera ng pamilya ko! Sisigurado akong iunahin kita sa impyerno! Lumabas ako ng bahay para humingi ng tulong. Tumawag ako ng ambulansya at nakausap ko pa ang asawa kong si Darius. Pero bumalik din ako kaagad sa loob ng bahay at pagbalik ko doon, nakita kong sinaksak ni Farah si Vince. Darius, akala ko ba sabi ni Lucy wala daw siya nakita? Hindi ko alam kung bakit ba sinasabi ko siya. Attorney, wala po akong sinabi si Lucy sa mga pulis. Wala po siyang nakita. Huwag ka mag-alala, Farah. Magagamit natin ito to our advantage. Sa sworn statement mo at sa mga statement mo sa mga pulis, iisa lang ang sinabi mo. Hindi mo nakita ang buong pangyayari. Bumalik ka sa bahay ni Farah at nakita mong nakahandusay si Vince at umiiyak ang pinsan mo. Pero ba't ngayon? Nag-iba na ang kwento. Nakita mo ang pagsaksak ni Farah Rigor kay Vince. Ano ba talaga ang totoo? Yung sinasabi ko ngayon, yun ang totoo. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka sa sworn statement mo na isang legal document? Kasi natakot ako dati. Kaya hindi ko sinabi ang lahat ng nalaman ko at nakita ko. Hindi mo ba alam na perjury ang ginagawa mo? Tulungan mo siya, attorney. Pero tama ang sinasabi ng abogado sa kabila. Hindi dapat pinilitan ni Lucy ang statement. Pero sinabi ko na ang lahat ng alam ko at nakita ko. Hindi ba yun naman ang importante? Paano mo mapapaniwala ang korteng to sa mga pinagsasabi mo na paiba-iba ang kwento mo? I'm afraid you already lost your credibility as a witness in this case.